Mga Mima, birthday ngayon ng aking anak na si Sabrina and wala kaming handaan sa bahay kasi gupit. Kaya napag-isipan na lang namin na kumain sa labas. No? So, 4 years old na siya mga Mima at hindi pa rin nakapagsalita. Wala pa rin ambag sa buhay. Huy! So, ayan siya. Lakas na yung kumain mga Mima. Parang nakakaubos niya ng 1 to 2 rice. Tapos, mahilig pa mag-explore ng pagkain. Walang arte. Kahit may mga pang-adult mga Mima na pagkain, sinusubukan niya mga Mima. Ako lang ba mga Mima? Yung anak ko nagtataka ako, mag-ano na siya next year, magpa 5 years old. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-inom ng formula kasi to siya, hindi siya yung lactating ba mga Mima sa mama. Nasanay ito sa formula kasi yung buwisit na tutoy ko, parang kabaligtad, ayaw maglabas ng gatas. Napapagod ako yung pump breast ba yun? Masakit mag-pump. Kaya tinigilan ko mga Mima, nag-decide kami na mag-formula na talaga tayo. Kasi ayaw ko na ang sakit, parang pinipiga yung ko. Parang sumisigaw na ako sa sakit yung wala namang lumalabas. Meron naman pero kunti. Kaya hanggang ngayon mga Mima, nag-ano pa rin siya, nag-formula. Nakikita niyo to mga Mima, parang walang ganap sa buhay. Wala talaga siyang ganap sa buhay kasi pinaaral namin to siya ng daycare and parang gusto mo niya mag-aral pero mas gustuhin niya nga maglaro mga Mima. Siguro maaga namin siya pinasok sa paaralan. Kaya ayaw niya matuto ng mga ABC, counting numbers, mga ganyan. Gusto niya nga yung mga pasayaw-sayaw lang, na maglalaro, ayan. Kasi to siya ewan ko, epekto siguro ng gadgets, madali siyang maboard. Pag hindi talaga engaging and interesting sa kanya, ayaw niya. Kaya pinahinto na lang namin mga Mima, next year ka na lang mag-aral na kasi hindi ka naman din mag-aral ng maayos. Ako lang ba naguguluhan bilang ina at gusto rin makatulong sa financial sa pamilya. Ang hirap na kasi gusto kong magtrabaho at the same time gusto ko din alagaan ng anak ko mga Mima. Kaso parang hindi ko talaga magagawa mga Mima. Mas gustuhin ko na lang na mag-alaga ako sa aking anak kasi panatag ako kung ano yung kinakain niya, ano yung ginagawa niya, yung mga ganyan, yung mga maliliit na bagay. Pero concern ka ba? Kunyari, yung malinis ba yung tubig na nainom? Nagugas ba ng kamay? Ayan, tapos napaliguan ba? Napakain ba ng tamang oras? Yung kinakain, ayan. Ang concern ko talaga ako mga Mima. Tapos, yung batang ito mga Mima, sobrang likot. Pag mawala lang yan pag nalingat ka lang, iba na yung ginagawa mga Mima. Okay lang yung nandyan lang sa bahay, pero hindi. Kusang umaalis mga Mima, pumupunta sa neighborhood masya ka na lang na tinatawag ka na kasi yung anak mo nandun na. Nag-apply man ako sa online teaching mga Mima para at least maka-work from home, merong dagdag kita ba sa amin aside sa pag-online selling. Kaso tinigilan ko mga Mima kasi hindi kaya ng katawan ko mga Mima. Yung partner ko night shift siya. So, pagka umaga, natutulog siya daytime and then yung anak ko, walang magbabantay. Kasi yung nanay ng partner ko, matanda na rin mga Mima. Hindi niya kaya bantayan ang kakulitan ng anak ko. Kasi din siya, parang hindi siya masyadong mahilig sa bata. Hindi talaga yung tutok, yung nakabantay talaga siya sa bata. Kasi nga, first apo niya ito, and din siya, medyo mahina na mga Mima. So ayan, tinigilan ko yung work from home na online teaching. Andun sana ako sa point mga Mima na makakatulong na ako kasi na yun mayroon na akong kikitain at least end of month or end of weekly ba, mga ganyan Mima, pero hindi talaga kaya. Ewan ko. Tapos ngayon naghahanap na naman ako ng work from home kasi nga gusto ko naman nga makatulong ng financial income dito sa aming bahay. Pero malaki naman siya mga Mima, ngayon malaki na siya. So I think hindi na talaga gaya ng dati na mas kailangan mo ng tutok sa kanya.
Hindi ko alam mga mima kung mali yung decision ko sa buhay. Huy, hindi. Thankful naman ako na meron na akong anak and hindi naman ako nagsisisi ng mga mima. So, I think it's about time management talaga mga mima. Ako kasi mga mima, hindi ko alam bakit hindi ako binayayaan ng super malakas. I mean, hindi ako kagaya ng ate ko na kahit maraming ginagawa, pa din siya. Napaka-productive niya, kaya niyang maglaba, magluto, magbantay ng dahan, magkuha ng bata, mga ganyan. Tapos extra activity pa sa bahay, ganyan. Ako, pag maglalaba lang ako mga mima, pagkatapos yan, para na akong pinapako sa clothes mga mima. Madali akong mapagod. Tapos pag pagod ako mga mima, siyempre hindi maganda yung mood ko, madali akong magalit. Pinasigaw na yung ko salita. Kahit wala namang ikinagalit, pero sigaw na lahat. Hindi ko alam pinagagawa ko sa buhay mga mima. Gusto ko magkapera, at the same time alagaan ko yung anak ko. Meron bang trabaho na pahiga-higa lang ganyan? Meron ba mga mima para naman kapag-apply ako ng maaga? Sa usapang content creator naman mga mima, akala ko madali lang to, pero hindi pala. Kailangan mo pa din pala ng ideas, kailangan mo ng video editing skills, mga ganyan. Hindi pa rin pala madali magiging content creator, Amy. Ako nga, hindi nga ako magaling na content creator. Lang ako panggugulo lang ako dito sa social media mga mima. Yan kasi mahilig ako mag-repost ng mga something funny, something na kakapulutan ng lessons, mga ganyan. Pero pag yung mga original, mga ideas, mga ganyan mga mima, parang ang hirap pala mag-isip na mga ganun. Sana isang araw magising ako biyayaan ako ni Lord ng ganyang talent. Para naman hindi na ako magtrabaho mga mima, nakakasawa na. Subukan ko na rin kasi magtrabaho mga mima sa corporate company. Kaso kalaunan, nafe-feel ko talaga na parang nawala na yung interest ko mga mima. Parang yung buhay ko umiikot na lang sa pagtatrabaho, like gigising ako, maligo, magtrabaho, tapos uuwi. Yung mga ganyan, parang cycle na lang siya. Hindi ko na nakikita yung sarili ko na masaya mga mima. Kaya siguro na nag-aasawa. Kasi feeling ko maka-get away ako sa ganitong sitwasyon, mas malala pala talaga. Hey! So, mga mima, yung pag-aasawa talaga hindi pala talaga dapat madalian, kasi marami talaga yung ikino-consider. Yun noon sinasabihin ako na hindi mag-asawa ng maaga kasi dapat ini-enjoy ko pa yung sarili ko, nagta-travel ako around the world, mga ganyan, nag-work ako abroad, or nasa-satisfy ko yung mga mga wants ko sa sarili. Ako ba mima, wala akong wala kasi akong luho sa buhay. Wala akong masyadong pangarap na pupunta ng sa labas ng bahay. Pupunta sa outside country natin mga mima. Siguro ganyan yung dahilan kaya ako napunta sa pag-aasawa, kasi parang okay, I'm fine. It's a prank. Mas marami pala ang responsibilidad mga mima. Samahan mo ng mental, physical, emotional, lahat ng mga tal na yan mga mima, mararanasan mo. Tapos nakakalimutan mo na nag-i-exist ka pala. Uy, hindi ko pala ako sa mundo. Kala ko nasa ibang planeta ka na. Kasi mga mima, minsan nakakalimutan mo ng alagaan yung sarili mo, nakakalimutan mo ng pahalagahan yung sarili mo, kasi focus ka na sa pamilya mo at sa anak mo. So ganyan pala yung feeling mga mima. Ewan ko lang kung ganyan din sa inyo mga mima. Dati sabi ko pag may anak ako, pag mag-birthday siya, dapat yearly meron talagang lechon. Ay hindi mima. Yung naranasan ko, mararanasan din pala talaga niya, kasi katulad nito, hindi sa lahat ng pagkakataon na meron kayong pera mga mima, dadaan talaga tayo sa sa taghirap ng ating buhay. Pero gayon pa man mga mima, that's life. Let's just embrace. Bakit may pa-English na?
i-embrace na lang natin mga mima kung ano yung meron natin. Kasi hindi natin kontrolado talaga lahat. Ipinanganak tayo na, hindi, anong tawag doon yung golden spoon. Pinanganak tayo na mahirap. So, ayan, tatanggapin natin yan. Sabi nga nila mga mima, ang buhay ay parang gulong. Minsan ikaw ay nasa ibabaw, minsan ay ikaw ay nasa baba. So for mga mima, yung akin nasa baba. Laban. Diba? Kasi malay mo, bigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na maging nasa ibabaw naman. Sa ibabaw ng mundok para magtanim ng gulay para makatipid. Uy, okay din yun mamuhay ng mga mima. Kami nga, nagplano kami na sa na lang kami nagpaplano nga kami mga mima nga dito na lang kami tumira sa sa bukid kasi kahit papano malapit lang naman din yung city dito mga mima, isang sakayan lang ng jeep o andyan na yung city gusto mong gagala kasi dito sa bukid mga mima marami kang pwedeng magawa kasi gusto ko ng tahimik na buhay mga mima, yung tipong paalaga-alaga lang ng mga baboy, manok, mga ganyan, pag-garden. Yan yung kinalakihan ko kasi mga mima. Bet ko yung ganyan na lifestyle. So, ayan for today's video.